Konnichiwa! Ako nga pala si Mama Jack Katayama, a Pinay mom living here in Japan. So for today's video, isasama ko kayo kung saan namin nabili yung aming sasakyan at pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung mga kaakibat na kagandahan ng pagkakaroon ng sasakyan at mga gastos dito sa Japan. So andito na kami sa loob ng pinagbilhan namin ng sasakyan ni Papa Nox. Nissan yung brand ng sasakyan ni Papa Nox at dito namin binili si Kiko. So ayan, magko-coffee muna si Papa. Meron silang mga pa-free drinks dito sa mga customer or sa mga pumupunta dito. So ayan, namimili si Papa. Pwede kang mamili ng kahit na anong gusto mong inumin at lahat yon is libre. At ito na nga, magsi-CR na muna ako. So ayan, pakita ko na rin sa inyo kung ano yung makikita sa kanilang comfort room. Sobrang maganda din yung kanilang comfort room at lahat ng makikita nyo, for example, is mga spray, mga tissue, may mga napkins din sila, and mga deodorant is pwede mong gamitin. At ayan na nga, bayadan time na. So yung aming sasakyan is may babayaran. Gawa ng ito ay Shakena. Yung Shakena tinatawag is yung maintenance dito sa Japan. So yung sasakyan namin is more than 3 years na and brand new namin siya binili. Pero after ng 3 years kasi is yearly is kailangan mo na siyang ipa-maintenance or yun nga, yung tinatawag na Shaken. And hindi pwedeng iwasan yung mga ganong bayarin dahil kapag hindi ka nagpa-maintenance or nagpa-Shaken is hindi ka mabibigyan ng sticker para makapagbiyahe or para magamit mo yung sasakyan mo. And ayan, may mga finifill upan na rin si Papa Nox para confirmation na nakapagpa-Shaken siya at payment. So ayan, after namin is pumunta naman kami dito sa may pepper lunch. So ayan, magkakain muna kami or kakain muna kami. So ayan yung napili kong food para sa akin. Tapos si Papa Nox naman is nagkaraage. So ayan, kain na muna kami and yung mga bata. So ayan, kain muna tayo. Itadakimasu! So ayan na nga, naghaharutan ng magkapatid at nagmamaldita ng ating baby girl. Sinusubuan ni Papa Nox. So after natin kumain, syempre, bumili kami ng pangpatulak. Bumili kami dito sa may Starbucks nung kanilang affogato. Favorite to ni Papa Nox. Tapos medyo nakikiinom-inom lang tayo. So ayan, si Aki ko naglalaro-laro din. And kinukuha natin nila yung kanilang na-order. So ito na yung na-order na affogato. Try nyo din to guys, sobrang sarap nito. And ito, bumili din kami ng leggings ni Ayumi Chang dito sa may Gap. Dito lang kasi ako nakakakita ng mga ganitong klase ng leggings na gusto ko for Ayumi Chang. And ito, bumili din pala kami ng sapatos ni Aki-kun pang grade 1. So medyo nagjujumbi daw kasi kami or nagre-ready kasi kami ng mga gamit ni Aki-kun sa kanyang school. Kasi civilian or walang uniform yung mga bata dito pag pumapasok sa elementary. And ayan, magjujumbi na rin ako ng aming ulam for tomorrow. So ayan, ang lulutuin natin is Bicol Express. So guys, tong recipe na to is personal lang. Charot. So ayan na nga, sa mga gagaling dyan magluto guys, is comment down below kayo kung ano pa yung mga dapat na tips na gawin ko para mas ma-improve ko ang aking pagluluto. So, ayan na nga siya guys, pasensya na kayo kung may mga kaingay at kaguluhan dahil tayo ay nag-edit ng ating vlog habang nagbabantay. So, going back, ayan, ginisa ko na rin yung ating onion. So, ayan siya, ito naman yung ating pork. Ang nilalagay ko na pork sa aking Bicol Express is yung may mga taba-taba guys, para kasi magmantika siya ng sarili. So, ayan na, nakat ko na rin siya and igigisa na rin natin siya dito sa ating frying pan. So, ayan, mekos-mekos lang and halo-halo and gisa-gisa ng ating mga sahog. So, ayan siya. Medyo may karamihan to kasi meron tayong pagbibigyan din. Bukod kay Papa Nox na favorite niya yan. So, ayan na nga siya guys. Medyo mas marami yung taba sa nakikita ninyo. Pero, okay naman yan siya guys. Mamaya is, mas masarap na yan siya guys. So ayan na, naluto na yung ating baboy. Dapat siguraduhin natin na luto yung ating baboy. And guys, itong mga recipe na ginagawa ko is mga sarili ko lang siya. So baka merong mas mga may alam dyan or may mga sarili ding recipe na magtaka kayo bakit ganito yung pagluluto ko ng aking Bicol Express. Ito is self-experience na tinatawag. So ayan na nga yung ginagamit ko namang coconut milk. Itong coconut milk na ginagamit ko is wala akong specific na ginagamit. Basta kahit anong mabili ko na coconut milk kasi minsan is hindi siya available sa store. Gawa na ang coconut milk dito sa Japan is hindi naman talaga kadalasan or hindi nila masyadong ginagamit sa pagkakaalam ko ha. So ayan na nga. Nag-cut din pala ako kanina ng Baguio beans kung nakikita nyo. So ayan, medyo may kalaputan siya and nilagay na natin siya. Para kapag kumulo, iisip-sipin ng baboy yung gata para manuot yung sarap. May ganon. Pero char-char lang yun mga sisikoy. So ayan siya, tiningnan ko din kung okay na ba yung karne. So ayan siya. Tapos, tinuhog ko ng tinidor. So, ayan. After kung tinuhog ng tinidor, is nilagay ko na yung ating Baguio beans. Kung makikita yung Baguio beans, guys, para ko siyang kinat ng sitaw. Kasi sitaw talaga yung alam ko na nilalagay sa Bicol Express.
gawa ng wala ngang sitaw dito is ayan muna. Meron palang sitaw pero tuwing summer lang. Tapos ito pa yung naiwan sa aking kakanggata. So ayan siya. Nilagyan ko din pala ng konting tubig yung aking tawag na to, Bicol Express or yung pinaglagyan ng gata kasi para hindi masayang. So ayan, lalagyan ko din siya ng onting siling labuyo. Tong siling labuyo pala na nabili ko naman is frozen na rin to guys. Gawa ng hindi din uso ang siling labuyo dito sa Japan. Sa Japan palagi. So kailangan i-frozen siya para anytime na gagamitin is may magagamit. So ayun lang naman for today. Salamat sa panonood. Mata!